Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Some of the points you were raising, I also asked her to be able to respond to that. So it's not network and associate, She did not sir. respond to that. Sinasabi na nga, why should you be, yung sinasabing network, presidente na nga siya, ano ba, in power, with all the influence, with all the resources, wala siyang ginawa. Bakit naman may gagawin pa siya ngayon? Interview ho nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Ma'am Pinky Webb ang ating papasadahan dito sa video na to. Kaugnay pa rin ho ito dun sa naging desisyon ng ICC na hindi pagbigyan ng interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dire-diretso na ho tayo mga kababayan. Former President Rodrigo Duterte will remain in detention. The ICC Appeals Chamber unanimously denied his request for interim release. The Hague-based court rejected his camp's arguments that he should be freed due to his advanced age and alleged declining health. What's next for Mr. Duterte? Let's get on point with his former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Were you surprised with the decision of the Appeals Chamber of the ICC? No, I've been saying this is a foregone conclusion. In the first place, they forced themselves into this country without jurisdiction. So alam mo na kung ano mangyayari. Plus the cooperation of this government. Actually, di ho nila pinwersa sarili nila dito sa bansa na to eh. Hindi nila pinwersa eh. Inimbitahan ho sila ng administrasyon itong si Bangag. Kasi kung hindi ho talaga makikipag-cooperate, hindi na ho mag-aaksaya ng oras tong ICC na to na ipursu nila yung warrant of arrest na yan laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin nyo, ang nagbigay pa ng idea sa ICC, ang ating bansa pa mismo na ipadaan sa Interpol. Anong sinabi nila buwan bago ma-arrest ditong si Tatay Dugong? Pagka pinadaan yan sa Interpol, wala tayong magagawa. Kailangan natin makipag-cooperate. Ganun ho sila kagaga. Talaga, tuloy-tuloy. But did you look into the points raised by the defense and, of course, also the prosecution regarding the interim release? Maybe it's good that let's look into them one by one. So, accordingly, yung sabi po ng prosecution, wag ibigay yung interim release. One, because his detention remained necessary. Kailangan siyang manatili doon. Number two, that the conditions proposed for release not sufficient to mitigate risks. Yun po yung second point nung prosecutor. And the third was also rejected that he should be released on humanitarian grounds. So those were their points. Number one, why is it necessary according to them? Why is it necessary? Ano ba sabi nila? Bakit necessary? May reason ba sila necessary? The influence that he has still, and in fact that was also said and announced earlier by the Appeals Chamber. Marami ho silang sinasabi na, I heard it, I read parts of it, I read it and I heard parts of it because we were also going on air. Ang sabi po nila, Attorney Sal, is that often they said that him being a former president, still having authority, and having won as mayor, yun narinig ko yun maybe twice or three times, para kung nakasama pa sa kanya. He was former president. And at the time that he was president, all these accusations had surfaced then. And the witnesses were there. And he didn't... Tigilang maleta ho kaya natanggap nitong mga siraulong judge na to.
ilang maleta ho kaya galing sa administrasyon itong si Marcos Jr. Mukha pa lang mukhang pera na itong sana to. Tingnan niyo ho mga kababayan. Lift a finger at all against all of them. So where's the risk? Yung mga risks that possibly would have come out would be interference, etc. No? So let's look at... How can he interfere? Di ba? Unang-una, sabi nila, baka may... May network kasi of influence. What do you say to that? That network of influence? Malabo nga yun. Kasi kung nung actual president siya, hindi niya ginamit yung influence at yung power, bakit ngayon wala siya, gagamitin niya? Walang logic. Tapos yung sinasabi nila yung baka mag-escape, may risk. The man is 80 years old. He cannot even maintain balance. We know that he has plenty of sakit. Paano tatakas? I'm sure kung siyang masusunod, pag na-release siya, gusto niya na lang sa ospital diretso. Ilang gusto niya. If we were to, I mean, you're obviously very vocal, no, about this justification on the former president, but that's not what obviously the appeals chamber saw. Hindi ho ba? Kaya ni-reject yung kanyang interim release. They will always be seeing the negative side on this issue precisely because at the very inception, ang tawag doon sa basketball, forcing through Wala ka na nga jurisdiction, kaya mo pinilit pumunta rito Talagang target mo si Duterte, walang iba. And nag-participate pa itong gobyerno natin, talagang tuloy-tuloy na yan. Kahit ano sabihin mo, ever since sinasabi ko, wala na yan. So from the very beginning, alam niyo na the interim release was a no-go? Kasi nga, yung jurisdiction lang, may problema ka lang sa jurisdiction. Yeah, but that was already decided upon. Ang problema, kasi I was my unsolicited advice to the defense lawyers. Kasi napansin ko, ang sinasabi ng chamber, di ba, ang ni-raise nila is yung ginawa mong, parang kini-question mo yung jurisdiction. Ang ground mo lang is that we withdrew and nag-umpisa kayo ng investigation 2 years after. Yun lang, nilimit nila doon. And I said, dagdagan nyo pa. Number one, anong dapat idagdag? Dapat ang one jurisdiction mo, number one is yung ground for jurisdiction. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. That's in the one. official gazette. May ruling ng Supreme Court doon yung sa Tabera case. Sinabi na yun, pag hindi mo pinablish yan, walang epekto yan. Number two, ang sabi ko, dapat dinagdag nyo na yung pinagpipilitan na, kasi sabi nila, hindi, you're still under obligation sa amin kasi we started the investigation. Galing to siya ito ng panelo. The preliminary examination. I've been saying It's called preliminary examination. Matagal ko na sinasabi, yung preliminary examination cannot be part of preliminary investigation. You know why? It doesn't discuss the case. What it determined at that time was whether or not the principle of complementarity applies. Because all the states, members of the Rome Statute, hindi sila pwedeng pumasok unless, one, wala silang kakayahan. No capability. At kung may capability naman, they're not doing it kasi sila yung mga guilty. That's the only time, yun ang dinidetermine nila. In fact, I remember the Solicitor General at the time, nilalabanan nila, excuse me, we have a robust, di ba sila robust legal system. We have, tingnan mo, Pinky, we have prosecuted thousands, we jailed thousands. Ano pa bang prueba na may capacity tayo? Number two, may sinipa tayong presidente, in-exile natin. Number 3, 2 presidente pinakulong natin. Ang dami libo-libo nakakulong. Paano mo sasabihin wala tayong kakayahan? Doon lang, only on that basis alone, wala na jurisdiction. Kaya dapat sinama niyo yun. Bakit hindi sinama? As you were suggesting. Hindi ko na alam yun. Ang problema kasi sa kanila, sino ba sila, sir? Yung mga defense lawyers na mga dayon, ayaw nila kasi yung magpapasok ng Filipino lawyer. They were relying principally on
the former president. Sila na nga nagsasabi may cognitive decline. So kung ano mga tatanong nila, baka nakalimutan na nung mama. Is it also possible that Dapat ho talaga sa mga pinagkakatiwalaang abogado ni Tatay Digong, nagpasok yung defense. Hindi naman ho para nandito tayo para magkasisiyan. Kasi ang aabasa ho talaga natin dito, kahit anong paliwanag natin dito sa siraulong ICC na to, hindi ho talagang napakakakulan si Tatay Digong. Mantakin nyo, pinadaan pa talaga sa Interpol yung warrant na yan para madagip nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilinipad ho nila ng ora-orada na hindi na idinaan sa competent judicial authority o kung ano pa man. Kasi kung gagamitin yung warrant, so epektibo yung warrant, so yung mga rules sa pag-serve ng warrant base doon sa kanila sa Rome Statute na tinatawag nila, dapat sundin yung dalhin sa competent judicial authority. Hindi yung ginawa yun. Tapos ngayon, dyan sa apila na yan, mapagbibigyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang interim release. Wala po talaga. Ang atin na lang ho dito mga kababayan, pagdasal na lang ho natin ang kalusugan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Konting tiis pa, Tatay Diggs. Konting tiis pa. Ang gusto lang naman Tatay Diggs, umuhin na ng Davao. At doon na mamahinga. Matanda na ho yan. Di ba? Kung sinasabi ho nila, medyo nag-uulyanin na si Tatay Digong, dapat hindi masyadong kabahan itong si Marcos Jr. Kasi isa ho sa mga problema nitong si Bangag, itong si Tatay Digong, pinakikinggan ho yan ng military. Pagka nagsalita ho yan, merong kurot sa mga taga-military kasi nakita ho nila yung totoong pagmamahal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang doon sa mga high-ranking military personnel, pati doon sa mga nasa baba, talagang yung kanilang moral napakataas nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. the arguments that you raised to them may seem weak? Ay, anong weak? Napakalakas nga nun. To them, I said, may seem Aba, hindi po weak. pwede. You have to follow. Kasi yung domestic law prevails over international law. Yan ang pinaka-importante ron. You cannot interfere in the jurisdiction of a country unless that country allows you. And this is a particular case where they allow. Pero may kondisyon. Papasok kayo sa amin kasi wala kaming kakayahan. Or may kakayahan man kami, mga siraulo yung mga nandun, kaya hindi ipoprosecute. That's the only time. Kasi if we will agree with their theory, ay wala nang country na maaaring lumabas sa kanilang jurisdiction. Kasi palagi nilang sinasabi, from the time a case is filed, we have jurisdiction. Isus Mariosep. Eh di wala na pala. Absolute na pala. Kasi kahit anong sabi mong wala kayong jurisdiction on this ground, hindi na pwede kasi nag-file. We determine, nag-preliminary, hindi na kayo po pwede. There was a decision made on that. Absolute na pala yung authority nyo. So sinira nyo yung jurisdiction ng lahat ng bansa na miyembro nyo. Hindi na po pwede yun. So, Yun ang problema sa ICC. Yan ang problema talaga sa ICC na yan. Kaya umalis ang Amerika dyan eh. Problematiko ho yung ano niyan, yung mga pulisiya nila dyan sa ICC na yan. Amerika, hindi kasali dyan. Hindi ho sila sasali dyan. O bakit hindi ho niltrabahuin niya si Putin, niya si Netanyahu? Meron din namang warrant yan. Bakit hindi idaan dyan sa Interpol? Kasi hindi ho sila pagkakaluno nung kanilang kanilang mga bansa. Hindi kagaya sa atin, hindi umano adik yung presidente natin. Kaya ganito ho ang sinapit ng isa sa ating presidente. Kung may kasalanan, hindi kulong sa Pilipinas. Wala namang problema yan. Hayaan nyo maglitis sa kanya yung mga Pilipinong abogado, Pilipinong huwes. Di ba? Hayaan natin yun. Pero mga banyaga, nakamantoka. Hindi na natin binigyan ng kakarampot lamang na dignidad ang ating lahing Pilipino. Dito siya ginawa na tayo. Parang adik huwata talaga no? what could be next? Because there's still a motion on the unfit to stand trial. Basically, ang sabi ng defense, tigilan na natin yung let's stop the proceedings because the former president is unfit to stand trial. Good you mentioned that kasi I've been criticizing the chamber. Sabi nila, we're denying because the accused wasn't able to prove that he is mentally unfit. Sabi ko, excuse me, bakit ang accused magpo-prove? He is a controlled environment. Nakakulong
he has no access to medical equipment, medical expertise. Kayo yun eh. ICC, kaya dapat from the very Why do you beginning. say he has no access to medical How can he doctors? How can he has that? They're big Nakakulong on, malaki po sila on the medical condition of the respondents that they are keeping detained Ang there. sinasabi nila, meron naman kaming doktor, di ba? Yeah, we have a meron round-the-clock kaming nurse. Si Presidente Duterte, bago nila inaresto, ilan ba ang nurses niya? 3. 24 hours, palit-palit. Shifting of Yeah, 8 may hours doktor pa. each. Ay doon, meron ka nurse sa nurse station. Hindi mo binabantayan yung pasyente mo. Napakadelikado ng sitwasyon niya. Kaya sabi ko, kayo dapat ang mag-prove na mentally fit yan. But isn't that the reason why they got 3 independent medical doctors to look into the former Dati tinanggal president? nila yung isa. Dalawa na po yung tinanggal nila. But They that took out came- one, pinalitan, and then yung pinalit ata. Yes, but that came pinalitan later din. after they've been criticized severely yung kanilang ginawa na bakit yung accused ang pinapaprove mo na unfit siya? Kayo dapat yung from the very start, nung dinitain nyo pa lang yan, dapat in-examine nyo na yan. But they did. They did examine him, right? Pero kung totoo yun, bakit nagpapa-examine na naman silang panibago? Sige nga. Because of the motion of Attorney Kaufman Exactly. that he is unfit to stand Exactly. trial. That came from the defense. That did not Teka come muna. from the prosecution. Exactly. Kung in-examine mo na yan, kahit ka pa mag-file ng motion, kung ako ang judge, excuse me, in-examine na namin yan. He's mentally fit. The fact alone na you allowed yourself to grant such motion, you're admitting na hindi mo in-examine noon. Well, Yan of course, kaya you may have to grant problema. the motion because it was a motion or an application coming from the defense. Alam nga naman, hindi mo pansinin yun. Oo Diba? nga, pero At ka- saka one more thing, Attorney Sal, no? The former president was there in March, hindi ho ba? So chinek siya, he seemed okay. Obviously, that's why he remained there. From March till November, or from the time that the unfit to stand trial was filed by the defense, I believe that was sometime September 10. Maybe the first week of September, kasi dapat yung confirmation of charges na September 23. They filed that motion, unfit to stand trial. My question is, from the time of March till September, that possibly, I'm assuming, was the time that Attorney Kaufman, the defense team, and said that throughout this time, here is the former president now unfit to stand trial. There was a decline. Kasi nga, dapat from the time na naaresto yan, in-examine mo na thoroughly yan, considering na marami siyang nararamdaman. Pero hindi naman nila ginawa yan. Ordinaryong examination, yung blood pressure, okay I ba? don't think so, sir. How do you know Hindi. that? Kung totoo yung sinasabi nila, bakit mo nga pina-examine uli? Okay, we're not Because you can always deny the motion, Pinky, on the ground na, excuse me, you have already examined that thoroughly. This is the report. Yeah, but they at some point when they decide on this, Attorney Panelo, they can deny that motion of unfit to stand trial. But let's first take a breather. We're gonna. Yung punto nitong, tama naman yung punto nitong si Atty. Salvador Panelo. Itong si Ma'am Ganda, pinagpipilitan niya sa kanya. Kung talagang in-examine na yan, pwede naman talagang sabihin nila, teka lang, ba't pa natin i-examine? In-examine, wala nang i-examine dyan. Doon pa lang sa, ang punto ni Atty. Panelo, doon pa lang sa pagpapahintulot, doon sa motion, ibig sabihin, hindi na talaga na-examine ng maayos yan si Tatay Tigong. Kasi kung na-examine na siya ng maayos, wala na maraming cheche-bureche. Deny. Anong examine? Ayan yung mga resulta ng examination. Anong examine? Ulitin nyo na naman. Na-examine na. O yan o. Examine. Talong examine na yan. Galing lahat ICC. O, ano pa? Pare-parehas yung, yung findings. O bakit pinahintulutan pa? Sige sa ulo ha. Forward na ho tayo. Christina Conti. Attorney Conti, welcome to the show. Thank you so much for your time. Ay nako, nandito si Conti ang utak. Okay, just a quick reaction from your end regarding the decision of the appeals chamber. We're absolutely satisfied. It was a unanimous decision to deny the appeal of Duterte. And sabi nga ng mga biktima, mukhang makakapagpasko sila ng kahit paano masaya. Makakapagpasko ng masaya? Nung nasa Pilipinas ba tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kahaba-haba ng panahon, hindi nagpasko ng masaya yung mga buwisit na biktima na yan, na hindi nila naalagaan yung mga anak nila kaya mga naging adik. Anak ng tokwa.
Pambihira. Sa kahaba-haba ng panahon, ngayon pala sila magpapasko ng masaya? Attorney Raulo. Conti, some of the points now raised, which Attorney Salvador Panelo's here also beside me, and he was raising it as well. Yung mga issues, kasi just to give a little bit of a background no, dito sa naging appeal ng defense regarding the decision of the pretrial chamber on the interim release. Sabi ng pretrial, his detention remains necessary. That the conditions proposed for the release are not sufficient to mitigate risks, no? And then the third was rejected, that he should be released through humanitarian reasons. Yun po sabi ng pretrial chamber. We're not going to allow it because of those points. Before I go to the defense argument, you know, Attorney Panelo also here, as I mentioned a while ago, saying, anong risks? Ano pa ba ang risks? And when I answered him, because I heard it during the appeals chamber decision, sabi nga na meron pa siyang network of influence, dating Pangulo, at ngayon ay nanalo pa na mayor ng Davao. Tama ho ba yung aking rinig, Attorney Conti? Yes, that's precisely it. It's that Duterte still enjoys influence within the Philippines, and not only influence, he and his family, his associates, lagi nababanggit nyo, no? Associates and networks. So it's not simply him. That was actually one of the defense, kumbaga, arguments in the appeal. Sabi nila, wala nang magagawa si Duterte, nakakulong na siya. The chamber now says, it's not just him that you need to appreciate. It's his associates, his family members who are in office. One is Vice President of the Philippines. I see. And it's also the resources available to them. And I'd like to point out that what the judge pointed out regarding parang what risk, for the ICC, it's the possibility, not the inevitability of something happening, is what is important. Kumbaga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. As much as possible, they would avoid, and kumbaga, dapat hindi yung parang second thought na lang, ay, nakalaya na, oops, oo nga, no, sayang, di natin nagawa ng paraan. Or, ay, may biktima na namatay, or may witness na nawala. They, as much as possible, do not go. May biktima na nawala. Kung gusto, anak ng tao ka, hindi kailangan makalaya ni Tatay Digong. Kung yung mga senaryo na sinasabi mo na yan, hoy, konti ang utak, mangyayari. Pero hindi nga ginawa nung nakalaya pa eh. Nasa laya si Tatay Digong, yung sinasabing mga biktima. Anak ng tao ka, nagme-Merry Christmas naman sila. Wala, hindi ko talaga. Tanggap naman ho natin sa kahit anong bansa, meron ho talagang mga individual na kagaya nitong si Conti. Kahit anong bansa, maniwala ho tayo dyan. Wala akong bansa na walang oposisyon, walang bansa na walang adik, walang bansa. Lahat to talaga meron. Pero nalulungkot lang ho tayong tanggapin na dito sa mga kaganapan na to, mas nananaig ho itong mga ganitong klaseng ika nga senaryo sa ating bansa. Tanggap naman natin eh. Yung okay lang sana, hindi pong medyo balance yung laban. Ngayon hindi. Mga adik ho talaga namamayagpag eh. Mapa sa Malacanang, mapa sa Karsada. Kahit sa ang aspeto ng puro adik ho namamayagpag. Adik sa pera, adik sa droga. Lahat ng kaadikan ho nila. To that inevitability or the thing happening, but just the mere possibility, they will act on it. Just also a follow-up, because Attorney Panelo also was saying a while ago, no, nung Pangulo nga siya, wala siyang ginawa, didn't even lift a finger for any influence or to intervene dito sa mga